mga kababayan ko, mas pinatindi pa ang nangyari ngayon. Kung si Pangulong Duterte humalik na sa bansang China at nananahimik si Vice sa mga ginagawa sa West Philippine Sea at ang mga pro-China ay todo-todo paninira sa Pilipinas, ito ang pinakamatindi, mga kababayan ko. Ito ang pinakamatindi, mga kapatid. Panoorin nyo to, mga kababayan ko. Cap Nino Barsaga may binuking kay dating Pangulong Duterte at kay Vice Presidente. Ano ito? Panoorin natin. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Alam niyo mga kaibigan, itong nakita kong isang video, ako nag-i-scroll dito sa TikTok account, na kung saan may nakita akong uploading sa TikTok na ang title, nung nakalipas na Marte, kinrider na po ng China, si Digong Abnoy. Ayan. Who is gonna playing right now? If Duterte right now is kiss the ass of Chinese, the Federation of Chinese Communist Party of the Philippines. Mga kababayan, ito naman po ang balita. Dito naman tinatraidor si Digong. Nakakaawa, di ba? Yun ang title niya. Now, pinakinggan ko, pinanood ko, nabasa ko na ang nakalagay, DFA statement of the Manila Times article, na kung saan ang allegation dito, ebidenta na daw, di umano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Ayungin Island. Ayan ang pinakamatindi, mga kababayan ko. Ito, yung report na sinasabi niya, yan nakikita nyo na yan, mga kababayan ko. Ito. Yung papel na yan, yung nakita nyo na kumalat sa TikTok, mga kababayan ko. It came from the Chinese embassy. It came from the China. Nakinaccept ng Pilipinas yung balita na yan. At sino nagbalita, mga kababayan ko? Mga kapatid? Sino nagbalita? Di yung yung defense minister ng China. Sakit, di ba? Ayan nga, gusto nila Badong Aratilis banat bay, yung baklat ng iba pa. Kung yung pansinin niya mga yan, walang bilang yung mga yan. Tuloy. Yan yung pinag-aagawan ng Pilipinas at ng China, itong isla na ito. Na kung saan, alam naman natin mga Pilipino na ang islang yan ay napakayaman. Maraming koral, maraming langis na pwedeng pakilabangan. Kasi kung walang makukuhang yaman dyan, hindi pa kakainteresan niya ng China. Ito kasi yan, na the explanation of the sinasabi ni Cap, mga kababayan ko, ni Cap Nino, ito yon, dadagdagan ko lang Cap ha. Yung explanation ko doon, mga kababayan ko, hindi lang naman hindi naman corals ang habol nila diyan, hindi lang laman dagat ang hinahabol nila diyan, mga kapatid. This is terrible na pag pinaliwanag ko sa inyo, ito ang totoo, mga kababayan ko. Hindi lang coral, hindi lang langis ang hinahabol nila dyan sa West Philippine Sea, sa Recto Bank, sa Scarborough Shoal, sa Spratly Island, mga kababayan. Hindi lang iisa. Mga kababayan ko. Gusto nilang hawakan yung West Philippine Sea, mga kababayan ko, sa kadahilanan, mga kababayan ko, na makontrol nila ang free navigation ng lahat ng barko. Even yung mga superpower na bansa ay kailangan sumunod sa kanila dahil dun dumadaan ang kanilang mga barkong pangkalakal. Sa makatuwid, mga kababayan ko, gustong hawakan ng China in my own vision, gustong hawakan ng China sa leeg ang lahat ng bansang dumadaan doon sa West Philippine Sea, mga kababayan ko. Gustong hawakan ni China na lahat ng barkong dadaan dito, kontrolado namin. Ganong katindi si China. At higit sa lahat, mga kababayan ko, kung bakit nila inilalaban yan, gusto rin nila makapagtayo ng military base na nagawa nila in step 1. Mga kapatid,
In step 1, nakapaglagay sila ng military base. Mga kababayan ko, ganun katindi. Mga kababayan ko, yung ginawa nila. And yung military base na yon, mga kababayan ko, na alam nyo ba, mga kapatid, na alam nyo ba, yung military base na ginawa nila sa artificial reef, mga kapatid, this is very horrible. Kaya tayong pasabugin. Alam nyo ba yon? Hindi lahat ng Pilipino alam yan. Sa tingin nyo, mga kababayan ko, mga kapatid, kaya tayo. Ang unang-unang maapektuhan nito, hindi lang naman isa eh. Hindi lang tayo. Even Japan, kaya nilang paliparan ng missile. At alam nyo ang nakakatakot nito? Kahit ang mga ating pandigmang eroplano, kaya nilang pabagsakin doon sa pinakamagandang strategy na yon. Di ba? Mga kababayan ko, yun ang pinakaano doon, mga kababayan ko. Excuse me lang po ha. Wag po kayo nagbabanggit ng pangalan ng ibang channel kasi ang pangit naman po eh. Sorry ha. Hindi ko tinusuportahan yung tao na yan. Even mga kababayan ko, yung mga even yung mga tao na nandoon, mga kapatid. No? Imagine ninyo na gano'n ang strategy nila. Kaya tayong bombahin anytime na mga yan eh. Bakit? Di nyo ba alam kung ano binubuo niyan? Tandaan nyo, ang China, one of the superpower na bansa ngayon. Sino ba tayong Pilipinas na napag-iwanan ng panahon? Diba? Ngayon, mga kababayan ko, saan nakatutok ang problema natin? Mga kapatid, malaki. Bakit? Isang di pa, kulang na lang mga kababayan ko eh. Kung paputukan niya ng paputukan ng missile ng China ang taga Palawan, may magagawa kayo? Wala. Pag pinasabugan tayo niyan dito, kaya nang anytime, kayang-kaya paliparan ng Luzon eh. Kahit ang Amerika, kahit pasugod ang Amerika dito, doon pa lang sa isla na yan, papuputukan na nila. Ganun katindi yung strategy nun. Kaya magpabalik-balik ng China, mag-refuel doon sa, mag-landing doon sa kanilang air base. Ganun katindi, mga kababayan ko. Fake news? Sige, time out ka muna. Okay, 24 hours. Yan. Yan ang totoo. Alam nyo, bisdakdak, kayo, mga vlogger. Sige nga, patunayan nyo nga. Yan ang totoo eh. Diba? Kayong mga DDS vlogger, kayo ang nananakot sa taong bayan? Sige, ayan ang totoo. Diba? Ngayon, ngayon, tinatakot nyo. Ngayon, nung sinasabi namin sa inyo yung totoo, natatakot kayo? Huwag kami. Diba? Alam namin yung plano ng China. That's why, si Pangulong Bongbong Marcos, nagtayo ng EDCA site dito sa Pilipinas, mas pinarami pa natin. Kasi bakit? Hindi naman natin kayang lumaban sa China eh. Aminado tayo dyan. Diba? Nagtataka ba kayo? Bakit nagmamadali si Pangulong Bongbong Marcos? Nagmamadali si Pangulong Bongbong Marcos, isa pa ang constitution, palitan natin? Bakit mga kababayan ko? Para makapag-build din tayo ng sarili nating armas. Diba? Tandaan nyo mga kababayan ko, lahat ng ginagawa ni PBBM ngayon sa bansa natin, malalim man yan, mga kababayan ko, may rason. Dati tayo nagpo-produce sa sarili nating mga barel, sarili nating missile, sarili nating mga gamit, pandigma. Ngayon mga kababayan ko, wala. Because of the Constitution na nakapako tayo, sinarado tayo doon. Bala natin ang gagaling pa sa ibang bansa. Barel natin ang gagaling pa sa ibang bansa. Di ba? Yan ang totoo. Kapag sinasabi to sa mga DDS, ayaw nila. Masakit sa tenga kasi pro-China. Makikipag-away kayo sa amin, makikipag-argumento kayo. Di ba?
Makikipag-argumento kayo sa amin. For what? Di ba? Kasi bakit? Yun ang totoo. Di ba? Even mga kaibigan ko, naloko ng DDS. Ganyan ang gagawin ko sa mga gumagawa ng account ng mga tropa ko. Binablock ko na ngayon. Bato na kami. Kayo, hindi pa? Diba? Panhid na kami dito. Papalagan na namin kayo. Tandaan niyo yan. Wawalwalin ko kayo ngayon dito. Sobrang galit ko na. Marami nang apektado eh. Di ba? Yan ang pinakamasakit na part dito sa lahat, mga kababayan ko. Napapansin nyo ba? Anytime. Pwede tayong pasabugan ng mga yan. Tuloy natin to. Di ba? Now, ang sinasabi sa bidyong ito, umamin na daw, nagsumbong na daw ang isang Chinese official at ang itinuturo na nagbenta daw ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. See? So now, hanapin yung si Trillanes doon. Even the Chinese foreign minister, sinabi rin mga kababayan ko na meron silang gentleman's agreement. And kinonfirm ni Harry Roque na meron silang gentleman's agreement. And this time mga kababayan ko, anong ginagawa nito? Anong ginagawa ni Mr. President, the former President Duterte? Anong ginawa niya? Mas ginawa niyang pinahamak niya, pinasalo niya, at biniktima niya si Senator Trillanes to inform the Filipino people na si Trillanes ang nagbenta ng West Philippine Sea. Tama? Samantalang dito, sa inamin ng Kap, to be honest, inamin yan ng Chinese Foreign Minister na may gentleman's agreement sila. Yung gentleman's agreement na yan, may mga palaman yan, mga kababayan ko. Yan naman yung pinakamasakit doon. Yung mga palaman nung nasa loob ng gentleman's agreement na yan. Tatalino, di ba? Verbal para lusot. Mga kaibigan, dapat ang gawin ng ating pamahalaan, imbestigahan ito. Yan ang dapat gawin ng mga senador, congressman. Bakit nagkaroon ng isang kasunduan ang China at ang dating pamamalakad at dating pamamahala ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang magkaalaman kung gaano ba ito katotoo ng mga allegation na to ay ibinenta na daw ni dating Pangulong Duterte? Ayan ang pinakamatindi doon, mga kababayan ko. Di ba? Dapat talaga magkaroon ng ng paghihiring dito. Hindi yung puro pagbati ko sa PI. Di ba? Mga kababayan ko, hindi yung puro pagbati ko sa PI ang pinupupunan natin dito sa taong bayan. Tuloy. Yan ang pinakadagas. Kasi ang nakakatawa dito mga kababayan, ang ating Vice President na si Sara Duterte, nung mulang binubumba ng mga tubig ang ating Philippine Coast Guard, wala po tayong narinig. Wala ka talagang marinig doon, Kap. Tama ka doon, Kap, ha? Even the Vice President Sara Duterte, kaya tinalikuran ko eh. Wala man lang ako marinig na pagtatanggol sa kanya sa mga sundalo natin sa West Philippine Sea. Hindi, mas kinampihan pa yung China eh. Di ba? Bumati pa. Shi, Kuala, Xi Jinping. Diyos ko. Ang hirap nun, di ba, mga kababayan ko? Di ba, mga kapatid? Ganyan sila. Hindi natin maitatago yun dito. Nasaan ba si Sara? Totoo yung sinasabi ni Kap, ha? Nasaan si Sara nung binobomba yan? Di ba? Wala. Wala kayong makikitang Duterte. Mga kababayan ko na sumuportan totoo talaga sa mga sundalo natin. Kasi mga kababayan ko, yung mga sundalo natin doon, yung mga taga-BIPAR, yung mga taga
Philippine Navy, mga kababayan ko, I really appreciate yung katapangan nila. At nakikita ko, mga kababayan ko, yung katapangan nila during that time na sinusuong nila yung pangwa-water cannon ng China. Nakita nyo, mga kababayan ko, nasaktan yung mga sundalo natin, mga kapatid. Tandaan nyo, mga kababayan ko, ang magkaroon kayo sa isang pamilya ng isang sundalo ay talagang karangalan. Bakit? Mga kababayan ko, kapag ang pamilya nyo ay may pumasok sa inyong isang sundalo, karangalan ng pamilya yan. Magdadala ng karangalan yan. Bakit, mga kababayan ko? Kung sa battle man mamatayan at kung saan nasa serbisyo yan, mamamatay na bayani yan. Yun lang yun. Not just even na bayani, minahal niya ng buong bansa natin. Poprotekta sa taong bayan, poprotektahan ng ating soberenya. Mga bayani yan. Tapos sasabihin ni Roque, sasabihin ni Badoy, sasabihin ni Ka Eric, sasabihin nila, mga kababayan ko, itong mga itong mga Duterte, yan naman ang nagmahal sa mga sundalo. Huwag nyo kami niloloko. Umalik lang si Digong sa lupa sa Marawi to show sa mga sundalo ng high moral. Diba? At this time, mga kababayan ko, asan yung magji-jet ski? Diba? Asan yung magji-jet ski? Asan yung pupunta ng West Philippine Sea? Itatayo ko. Tinanong ng fishersman yan eh. Sabi niya ganun. O diba? Yung mga, sinabihan pa nga tayo ng mga ugok. Tapos si Vice Presidente, wala rin ako naririnig. Kaya na-disappoint ako. I'm sorry for that, Vice President. Because I'm very disappointed to you. Imbis na unahin mo yung problema ng taong bayan, tulungan mo kami dito. Hindi, mas kinakampihan mo pa, nakikita ko. Diba? Dapat kami yung tulungan mo eh. Kasi ang alam ko at alam namin, yung Vice Presidente ng Pilipinas ay Vice Presidente ng Pilipino. Ang yung Vice Presidente ng Pilipino, siya ring Vice Presidente ng Pilipinas. Pero ba't ganoon? Parang empleyado ng China. Di ba? Mga kababayan ko? Even Maharlika, yan ang pagkakadescribe sa inyo. Hindi kayo magawa-gawa ng ano. Di ba? Eh kahit si Maharlika tanga rin eh. Bakit ko nasabi? Mga kababayan ko. Di ba? Bakit tanga? Koy, bakit naman? Biruin mo, lahat tayo ginagawa. Binibrainwash tayo dito. Nagma-mind conditioning sila. Inililiis nila yung mga story. My God, nakakahiya naman. Tuloy. Pagkundina sa ating Vice President na si Sara Duterte. Ang ating Vice President ay ang tatay niya dati, ang dating namumuno. Now, mga kaibigan, wala tayong kaalam-alam na tayong mga Pilipino ay ibinebenta na pala sa bansang China. Ayan ang pinakamasakit doon. Kung si Duterte nga dito, mga kababayan ko, ayan no. Oh, basahin niyo dito. Oh, I love Xi Jinping. Need China more than anyone else. Oh, sabing ganon, di ba? Oh, ito nga eh. Oh, ayan ang sinabi ni Duterte oh. Oh, sabi pa ni Duterte dito. Asan ba yun? Oh. Asan ba? May sinabi pa siya, gano'n niya kamahal si Xi Jinping. Oh. So, I would say that China is more than anyone else this time for our national life. I need China. I will not something switch. Which, it's not true, said. Nakakabayan ko. Diba? Eh, no? Kung makikita nyo. Oh. Mahal na mahal ni Xi. Sabi ni Duterte, oh. And Duterte said, mga kababayan ko, that he loves Chinese President Xi Jinping. Nakakaya, di ba? Mga kababayan ko, sarili nating former president, di tayo matulungan. Ngayon lang ako naniniwala eh. Baka kung nabubuhay pa si Pinoy, isa pa yan sa maingay ngayon mga kababayan ko na lumalaban sa West Philippine Sea. Diba? Mga kababayan ko? Eh kung buhay pa si Ramos, mga kababayan ko, isa rin siguro sa mag-iingay yan na labanan yung mga Chekwa na yan eh. Kasi panahon, alam ko, sa panahon ni Ramos,
nilalabanan niya rin yung claimant na yan. And also, President Erap, na pinasadsad niya yung BRP Sierra Madre. Mga kaibigan, hindi po ba? Malinaw sa video na mapapakinggan nyo dito sa ipapakita ko sa inyo, ipapaview ko sa inyo. Dapat imbestigahan ito ng Senado or ng Kongreso. Kung tunay tayong nagmamalasakit sa ating bansa, dapat natin itong kondinahin ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kita nyo nga, nagsasalita si Harry Roque, nadudulas. Isa pa yan, di ba si Harry Roque, di ba? Nakikipag-meeting sa China. Hindi naman siya part ng ano. Alam mo, sabi ko sa'yo, di ba? Yung mga Duterte na yan ngayon, yan yung harang sa good communication sa China. Literally, mga kababayan ko, sila ang haharang sa special envoy to China ng Marcos administration. Gagawin nila, ibablock nila yan para hindi maka-intercept yung mga special envoy ng Pilipinas at sila lang ang kakausapin ng China. Nang sa ganon, mga kababayan ko, mas lalo nilang gagalitin ng China, mas lalo nilang pakikinabangan against with us. Sino pinagtatak sila ng mga Duterte ngayon? Taong bayan. Naintindihan nyo na. O, tuloy. Sa sobrang kadaldala ni dating presidential spokesperson, Harry Roque, hindi niya maiwasan na siya mismo nagkasabi na nagkaroon nga daw di umano ng kasunduan ang pagitan ng pamamahala. Kap, hindi umano, nagkasundo talaga sila na merong secret agreement. Ni dating Pangulong Duterte at ng bansang China. Isang katraydoran po ito, mga kaibigan. Isang panguhudas sa ating bansa. Tinatanggalan tayo ng karapatan na maglabas ng ating karapatan, tapos ibinebenta na pala tayo. Nalaman natin, ang akala natin na itong dating Pangulong si Duterte ay pahalik-halik sa watawat ng bansang Pilipinas. Ay, naalala ko yan, mga kababayan. Oo. Naalala ko yan eh. May paganon-ganon pa yan, no? Ikaw ang kailangan. Di ba? Para sa pagbabago. Si Rodrigo. Binenta mo ang Pilipino. Ano man ang mangyari, hindi kanya iiwan. Ipaglalaban niya ang mga China. Ano man ang mangyari, hanggang sa dulo, Rodrigo. Pati mga Pilipino, binudol nyo. Oh, di ba, Jeff? Oh, yan, gumawa ng kanta na yun. Nandiyan si Jeff, oh. Di ba? Ipahalik-halik pa sa Pilipinas yan, eh. Oh, alam mo nga, Pilipinas, mahal ko kayong lahat. Di ba? Mga kababayan ko. Ganun yan. Nakakasama ng loob, di ba? Nung kampanya, panay halik sa batawat. Pilipino. Kaya nabudol tayong lahat, eh. Diba? Kaya nabudol tayo. Napasakay tayo sa road trip, mga kababayan ko, ng biyaheng Duterte. Oh. Tapos ngayon, itinatama natin yung mga mali nila. Ang ending, tayo naman ngayon ng masama. Ginagawa nilang masama. Sila na naman ang tama. Remember, these words came from me, mga kababayan ko. Iilan na lang sila. Marami tayo. Kaya, ano man ang mangyari kapag siya si Rodrigo, welcome ang ICC dito, ina mo. Abangan na lang natin yung mga kababayan ko, di ba? Tuloy. Papunas-punas pa siya ng mukha sa bansa natin. Ginagawa niya, niyayakap niya pa ang watawat ng bansa. Binubudol nga daw tayo, di ba? Uto-uto nga daw tayo during the election nga daw yun.
Sabi niya nga sa atin, mga kababayan ko, yung mga ugok, syempre, eleksyon yan, nauto kayo. Di ba? Sabi niya galon. Yung ano, sabi niya, yung natural, yung election yan, pagsasabi ka ng ano, ilang ilaban, syempre, yung mga ugok, naniwala naman sa akin. Di ba? Nagayakap-yakap lang ako doon sa bandila, nahalik-halik lang ako sa bandila. Naniwala naman kayo? Wala. Ang totoo niyan, sa China ang loyalty ko. Huwag kami, iba na lang. Nang-ano ka eh. Iba? Charles! Tapos ito ang makikita natin, napakaganda ng Ayungin Island, mga kaibigan. Pwedeng maraming makinabang dyan, pwedeng marami ang makiano, pero mukhang hindi na natin magagawa ito dahil sa ginawa ng isang politiko na ibinenta. Kung totoo man ito, dapat panagutin, parusahan, bawiin, putulin ang kasunduan na yan. Tapala na, hindi na natin mababago, hindi natin mapuputol yan. Ang mangyayari yan, manghihimasok na lang sila. Sila na ngayon yung bagong dilawan. Mga kababayan ko. Sila na ngayon yung mga Duterte na ang bagong dilawan ngayon. Sila na yung majority ng opposition. Mga kapatid. Ngayon, mga kaibigan, itong mga supporter ni dating Pangulong Duterte, Wag ganun, Kap, di ba? Wag ganun. Wag ganun. Wag mo na ako damay doon. Ayoko na sumali, inahiya ko na nga eh. Wag ganun, Kap. Tuloy. putak ng putak na kung ano-anong mga paninira na sinasabi sa Marcos administration na kesyo ganito, ganyan. Tapos may gana pa kayong magsalita sa mga prayer rally ninyo. Pilipinas is not for sale. Oo nga, no? Sabi ni Kap yun dun eh, no? Pilipinas is not for sale. Mga kababayan ko. Ang ending, si Duterte pala nagbenta. Yari ka ngayon kay Trillanes. Kamusta naman sa sasabihin ni Roque? Trililing. Oy, abangan nyo sa April 16. Si Senator Trillanes, magkikita kami at magwa one-on-one kami dito sa bahay ko. Doon sa studio. Pupunta si Senator Trillanes. Pag-uusapan namin to. Putang ina. Napamura na si Kap. Pilipinas not for sale, pero ang ginawa ninyo, ibinenta ninyo ang island ng Ayungin. Galit si Kap tuloy. Ano ginagalit si Kap? Diba? Ano nangyari? Di harapin natin. Ano man ang mangyari kapag iyan si Rodrigo, ibibenta niya ang Spratly Island. Ano man ang mangyari, love daw niya si Xi Jinping. Yan ang boss niyong si Duterte. Tried or no. It really hurts. Sa mga DDS ay ganito. Yung sino pang presidente nyo ay binibenta pa kayo. Ang sakit, di ba? Mga kababayan ko. Kaya nga, it really hurts para sa kanila eh. Kung sino pa yung pinili nilang presidente, binenta pa sila. Gumising kayo, mga hibang. No, mas mahal ni Duterte si Xi Jinping kaysa sa taong bayan. Ang sakit, no? Mga kababayan ko. No, sige, Duterte pa. Taas-taas pa kayo ng kamay na ganyan. Pilipinas is not for sale, ha? Pilipinas is not for sale. Ano nangyari ngayon sa Pilipinas, mga kababayan ko? Wala na sa atin. Nabenta na ng mga traidor. Ng mga totoong traidor. Tapos sasabihin nyo, si Duterte
Ay, nako, mga kababayan, Diyos ko naman. Ay, Diyos ko. Sabi sa inyo walang bahong hindi aalingasaw pagdating ng araw. Mga kababayan. Kaya itigil nyo na yung pagiging hibang. Magsama-sama kayo na bumangon. Sumama kayo sa pagbangon muli. Ano man ang mangyari kapag iyan si Rodrigo. Yung mga DDS dito, nakiiyakan na ba kayo? Kaya lipat na kay Bongbong kasi gegerahin nga kayo. Wala wenta yung binoto nyo, pati yung bisa.